May malay na nga si Don Pepe, nasa likod siya ng kotse. Matapos na parahin si Moira ng isang pulis, takot na takot sina Moira at Zoe dahil baka makita nga si Lolo Pepe. Kinuha pa nga ng pulis ang lisensya ni Moira. Nakilala siya ng pulis. Maririnig ng pulis ang pagkalabog sa likod ng kotse. Maririnig niya rin ang boses ng isang matanda. Pipilitin niyang buksan ang trunk ng kotse para makita kung ano ang nasa likod nito. Nang buksan ay nalantad sa kanya si Lolo Pepe. Hirap na hirap sa paghinga. Isinumbong ni Lolo Pepe na ikinulong siya rito ng manugang niya. Tulungan mo ako. Kinulong ako rito ng manugang ko. Gusto niya akong patayin. Tulungan mo ako. Natatakot at ubo ng ubo ang matanda. Nakatitig lang ang pulis sa kanya. Maya-maya ay sumagot ang pulis. Hindi ka na makakawala pa rito. Sabay sara ng pintuan ng trunk. Nakulong ulit si Lolo Pepe sa loob ng kotse. Kasabot pala ang pulis na humarang kina Moira. Samantala, magkakaroon ng dinner sa bahay ni Carlos. Noong una, hindi alam ni Lineth ito. Nabigla siya nung sabihin ni Dr. Katie. Para makahabol si Lineth ay humingi siya ng tulong kay Katie sa paghahanda ng mga pagkain. Nagalit pa nga si Carlos dahil pinagluluto ni Lineth ang bisita nila ni hindi man lang niya alam na darating si Dr. Katie. Kung hindi kaya ni Lineth ay wag na lang ituloy itong dinner na to. Pero naayos rin ang tampuhan nila. Nung gabi nga ay nakabihis si Lineth na sexy. Kita ang mga balikat. Hindi alam ni Carlos na ganito ang isusuot ni Lineth. Aharap si Lineth ng ganito ang suot at babatiin ang mga bisita. Magagandahan sila kay Lineth. Matutuwa sila para kay Carlos dahil napakaswerte niya. Nagkaroon siya ng napakaganda at maasikasong misis. Halatang hindi stress si Lineth sa piling ni Carlos. Mapapangiti lang si Carlos sa kanila. Kunwari natutuwa siya. Maya-maya ay hihilahin niya si Lineth para mag-usap ng silang dalawa lang. Sabi ni Carlos, bakit ganyan ang suot mo? Masyadong revealing. Kita at balikat. Dapat maayos ang suot mo. Nakakahiya sa kanila. Sabi ni Lineth, ano bang masama sa suot ko? Damit lang ito. Ayoko naman magmukha akong hindi maganda sa paningin nila. Gusto ko lang makita nila na ang napangasawa mo ay maganda at masayang-masaya. Hindi ka ba proud sa akin? Pero hindi naman uubra kay Carlos ito. Pwede ba, Lineth? Sumunod ka na lang sa mga gusto ko at mga sinasabi ko. Napasabi na lang si Lineth ng Carlos. Samantala, sobrang nag-aalala na si Annalyn sa Lolo Pepe niya. Dumating na rin kasi ang driver ni Lolo Pepe. Nagtanong pa sa kanya ang driver kung nakita ba ni Annalyn ang lolo niya. Sabi ni Annalyn, di ba kayo po ang magkasama? Sabi naman ng driver, bumaba siya at may kikitain lang siya sandali. Pero simula nun, hindi pa siya bumabalik. Akala ko nga kayo ang kasama na kikitain ni Don Pepe. Mag-aalala na nga ng tuluyan si Annalyn. May iyak pa siya sa takot. Naisip niyang tawagan si Tita Giselle niya. Baka alam niya o nakausap niya si Lolo Pepe kung saan siya papunta. Hello Tita Giselle, nakausap niyo po ba si Lolo Pepe? Kanina pa po kasi namin siya inaantay pero 2 oras na mula nang mag-text siya na magkikita kami dito pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Nag-aalala na po ako, baka po nawawala na si Lolo Pepe. Magugulat si Giselle at mangangamba. Kasama pa rin niya si Obe. Sabi niya, nawawala raw ang papa. Nanlaki ang mga mata ni Obe. Mapapaisip siya kung saan naman kaya pwedeng magpunta ang tatay nila. Pero mas malakas ang kutob niya. Baka may nangyaring masama kay papa. Si Moira lang naman ang may motibo at wala nang iba ang pwedeng gumawa nito sa kanya. Tara ate, hanapin natin si papa. Dali-dali silang magpupunta kung saang lugar si Annalyn. Samantala, susugurin ni Annalyn si Zoe sa Apex. Hahanapin niya ang Lolo Pepe niya. Kung hindi naman ay tulungan na lang siya na hanapin ang lolo nila. Sabi ni Zoe, baka kumain lang sa labas o may pinuntuhang importante na hindi tayo sinabihan. Hayaan mo na si Lolo. Malaki na siya. Alam niya ang ginagawa niya. Hindi makapaniwala si Annalyn sa mga sinabing ito ni Zoe. Parang hindi siya nag-aalala sa pagkawala ng lolo nila. Sabi niya,
Kilala ko si Lolo. Hindi siya aalis nang mag-isa lang. Kahit ang driver niya hindi alam kung nasaan siya. Zoe, na-miss rin ni Lolo ang flight niya papuntang US. Hindi ka man lang ba nag-aalala dyan? Sabi ni Zoe. So, maya-maya ay sumulpot si Dr. Joy. Kaibigan ni Zoe na noon ay kontrabida kina Chang Susan, pero hindi na ngayon. Magtatanong siya kay Zoe. Zoe, saan ka na ba galing? May duty ka pero iniwan mo. Magtataka si Annalyn. Kadarating mo lang ba sa Apex? Sa pagtatanong niyang ito, sabay na sumagot sina Dr. Joy at Zoe. Sabi ni Joy, oo. Sabi ni Zoe, hindi. Inis na inis si Zoe. Hindi niya alam kung paano niya i-deny ito kay Annalyn dahil sinabi pa ni Joy na kadarating lang niya. Samantala, itatago ng pulis si Don Pepe. Bata siya ni Balahadya. Inutusan siya na sundan ang sasakyan ni Moira Tanyag. Siya ang magiging boss ng pulis dahil kailangan ayusin ni Balahadya ang CCTV footage ng hotel. Makikilala ng pulis si Moira dahil sa lisensyang kinuha niya. Nung makita niya si Don Pepe sa trunk ng kotse, ay susundin niya ang utos ni Balahadya. Sasarhan niya ang trunk at makikipagtulungan kina Moira. Pero may konsensya pa rin ng pulis. Alam niyang nag-aalala ang mga kamag-anak ni Don Pepe. Aalamin niya kay Don Pepe kung sino sa kamag-anak niya ang pwedeng kausapin para maitakas siya. Balak niyang kausapin si Annalyn para ituro ang kinalalagyan ni Lolo Pepe. Tatawagan niya si Annalyn. Sasabihin niya, Doc Annalyn, hawak ko si Don Pepe.